Nako, ano ba yan? Merong namumulitika yata dito sa issue ng ah, ayuda at saka issue ng pagsuspindi ng dagdag pamasahe sa public transport. Alam niyo kung bakit? Binalita na natin yan na ang policy ni Pangulong Marcos ay huwag munang payagang ipatupad ang dagdag pamasahe dahil tatamaan ang maraming commuters sa buong bansa, not only here in Metro Manila. Ang gusto ng Pangulo, bigyan ng tulungan ang public transport, libreng sakay sa buong bansa, diskwento sa LRT, MRT at LRT dito sa Metro Manila. Yan yung temporaryong solusyon na ginagawa at gusto ng Pangulo. At pinigilan yung pagpapatupad ng dagdag pamasahe. Pero ngayon po, iba ang naging dating. Mukhang merong transport group na sabihin na natin ayaw sa gobyerno o dati nang laging kontrabida sa gobyerno o kumukontra sa gobyerno, ayaw nila itong ganitong sistema. Ang gusto nila ipatupad ang dagdag na pamasahe. Sa isang banda, pwede mo rin unawain sila. Mahal talaga ang krudo, hindi biro. Mahigit na 100 piso. 118, 110, 104. Wala nang hindi bababa ng 100 piso ang krudo ngayon kahit anong gasoline station. At tataas pa yan. Alam nating apektado talaga sila. Pero ang problema sa isyong may kaugnayan sa ekonomiya, pag itinaas po kasi ang pamasahe, kawawa ang commuters, lalo na ang manggagawa. At yung commuters na maliit lang ho ang kinikita. Siyempre, pag tumaas ang pamasahe, sisigaw yung mga yan, idagdagan din ang sweldo. Dagdag sweldo naman ang susunod. Ang problema, hindi kaya ng mga employer magbigay ng dagdag na sweldo dahil nga mataas ang kanilang gasto sa pagtaas ng diesel o ng fuel. Yun po yung pinapangalagaan ng gobyerno. Pag tinaas ang pamasahe, tataas ang sweldo, hindi kakayanin ng employer, apektado ang ekonomiya ng bansa. Kasi pag hindi kaya ng employer magbigay ng dagdag na sweldo, magbabawas, magtatanggal ng manpower. Kung halimbawa ang empleyado mo 50, pero nagtaas ng sweldo dahil hindi mo naman kayang pasweldohin, gagawin mo 30 na lang. Yung 20, kawawa, matatanggal. Mabuti kung gano'n, kung 50%, kung 50 yung empleyado, 25 mawawala ng trabaho. Iyan ang malaking problema ng gobyerno. Ganyan po ang sipa niyan Laging binabase sa pangkalahatang epekto, yung pass-on. Pinasa mo yung mataas na presyo ng gasolina, tataas ka ng pamasahe, papasa mo sa employer, dapat dagdagan ng sweldo, yung employer wala namang pagpapasahan. O gobyerno ang mananagot, gobyerno ang sisisihin. Yun ang napakahirap. Dito sa ganitong sitwasyon, pasintabi na po, hindi tayo nagmamagaling. Ang crisis na ating nararanasan at mararanasan pa dahil sa nangyayari diyan sa Middle East, ang kailangan dito ay pagtutulungan, pangunawa, at paghihigpit ng sentron. Di ba? Alam natin, apektado ang mga driver. Alam natin, apektado ang manggagawa. Alam natin, apektado ang mga pagawaan o employer. At siyempre ang pangkalahatan, lahat ng Pilipino ay consumer ng mga pagkain. Hindi po katanggap-tanggap yung sinasabi ng iba, okay lang, nagbabike na ako, wala naman akong kotse. Kahit tumaas ang gasolina, wala akong kotse. Kalukuhan pong katwiran yan. Argumento yan ng kakulangan ng kaalaman. Dahil yung lahat ng ginagamit mo, gagamitan ng krudo. Ginagamitan ng krudo ang transportation ng mga pagkain. Toothbrush mo, toothpaste mo, paligo mo, sabon mo, damit mo, lahat ng kinakain mo, ginagamitan yan ng transportation ng krudo. Hindi yan darating sa bahay mo. Hindi mo yan mabibili sa palengke. Hindi mo yan mabibili sa supermarket nang walang gastos at ginamitan ng oil product. Ganun po ang katotohanan. Kaya yung nagsasabi, kahit tumaas yan, nagbabike naman ako. Kahit tumaas yan, wala akong kotse. Kahit tumaas yan, wala naman akong binabayarang bahay. Yan ay argumento o katwirang kulang na kulang sa kaalaman. Huwag kayong maniwala doon. Ito ang totoo. Pag tumaas ang fuel, lahat tataas. Lahat ng bilihin.
May kotse ka, may bahay ka, tataas ang iyong bayarin sa ilaw, sa pagkain, sa tubig at lahat ng pangailangan pang araw-araw. Magpakatotoo tayo. Yung nagsasabing ito namang pagtaas ng ito ay kasalanan ng gobyerno, itong pagtaas na ito kasalanan ng BBM, isa pa yan na nagpapatunay na wala ring kaalaman. Mababaw na argumento at mababaw na kaalaman. Ito ay worldwide crisis. Ito ay pang buong mundo nakakahirapan epekto ng crisis sa Middle East. Ayan, alam natin yan. Yan lang may tutulong natin yung itama yung maling persepsyon at paniniwala ng iba. Sabihin natin ang totoong talagang apektado ang lahat. Kailangan lang i-manage ng gobyerno at yan naman ang obligasyon ng gobyerno. Hindi sila pwedeng tumanggi. Ay ang opsyon ng gobyerno ay huwag itaas ang pamasahe. Bigyan ng libreng sakay, diskwento at ayuda. Yun ang solusyon na nakikita nila. Wala tayong magagawa ron. Kailangan sumunod kayo. Ngayon, kung ayaw nyo sumunod, wala tayong magagawa. Saan kayo susunod? Hindi naman kayo pwedeng humingi ng mataas na pamasahe. Bawal yan, illegal yan pag walang approval. Wala sa gobyerno. So, ulitin ko, sa ganitong crisis talagang dapat ay pangunawa, pagtutulungan, at magigpit na sintron. Magtipid, ibig sabihin. Kung meron ka ngayon dyan, tipirin mo. At kung kung dati kang driver, pero dahil mahal ang gasolina, ayaw mo na magbiyahe dahil lugi ka, gumawa ka ng paraan. Sa ibang klaseng hanap buhay, magbenta ka ng kung ano-ano dyan, galing sa palengke, anumang items, huwag nating ikahiya. Huwag nating kaya na bigla kayong magbago ng trabaho para magka-income para sa pangailangan ng pamilya. Kung hindi nyo kaya magmaneho dahil mabigat na yung gasolina, bayarin, magbenta at magtinda kayo ng kahit ano dyan sa inyong malapit sa inyong bahay. Magluto kayo ng kung anong turo-turo dyan, makaka-resolve na yan, makakatulong na yan. Di ba? Marami hong pamaraan, sa totoo lang. Maraming trabaho sa Pilipinas. Maabilidad ang Pilipino. Huwag nating kalimutan yon. Huwag nating iasa lahat sa gobyerno. Kasi ang gobyerno ay gumagamit lang ng pera ng mamamayang Pilipino. At kung kulang ang pera, hindi rin maibibigay sa inyo ang lahat ng pangailangan. Di ba? Ang pinakamasama pa dyan tinutulungan na kayo. Anti-Marcos pa kayo. Tinutulungan kayo ng gobyerno, galit pa kayo sa gobyerno. Iba na yan, abuso na yan. So, huwag kayong magagalit sa akin, real talk lang po. Kasi sa ganitong mga panahon, hindi mo pwedeng daanin sa init ng ulo. Hindi mo pwedeng daanin ng puro paninisi. Kailangan diskarte. Kailangan gumawa ng paraan para isalba mo ang iyong pangailangan at ang iyong pamilya. Kaya mo yan, bayan. Kaya ninyo to. Kahit yung mga overseas Filipino workers, ang ginagawa nila doon, sideline, di ba? Alam ba nyo yun? Maraming overseas Filipino workers na hindi isa o dalawa lang ang trabaho. Bakit nagagawa nila yon? Dito sa Pilipinas, kaya din natin yan. Kaya ninyo yan. Please like and share.